Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, komentuhan po natin ito pong balita sa Senado mga tambay sa pangunguna po ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Pampilo Lacson. Mga katambay ay nagpaplano na po sila na tapusin na po ang investigasyon ng flood control, mga kababayan. Ang korupsyon po ng flood control ay plano na po nilang tapusin. Bakit kaya? Dahil ayaw po nilang lumabas ang katotohanan, ayaw po yata nilang matukoy ang tunay na ulo, mga tambay, ang tunay, ang leader, ang pinaka-head. Kaya ang malalaking ulo, ibang klase po, mga kababayan, ang mga nakaupo sa ating bansa ngayon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Lacson. Kasi yung iba naka-file na sa korte, so bound na kami ng subjudice rule. We cannot anymore, elicit much information. So isang consideration yun, bakit dapat. Malaki na ang naibahagi ng Senado sa mga hakbang ng gobyerno laban sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ang paniniwala ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pagkatapos ito ng mahigit kumulang 4 na buwang mga pagdinig ng komite kaugnay ng mga katiwalian sa mga naturang proyekto. Kaya plano ng tapusin ng komite ang kanilang investigasyon sa issue. Inatasan na rin ni Lacson ng Blue Ribbon Committee na balangkasin ang partial report ng kanilang investigasyon. Pag nakompleto na yung partial committee report and kung mag-wrap up na the committee report na talaga, and then we'll be submitting recommendations. Kasi remember, dalawa naman yung aspeto ng mandate. In the end of this stage, isa naman investigation. Pag investigation, pwede mag-file or mag-recommend ng filing charges, which we already did actually initially. Yung ibang information na kuha namin, ipasa na namin sa ICI, ipasa namin sa DOJ. Para naman sa mga napatawan ng contempt order ng Blue Ribbon, kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto III na nananatili ang mga ito sa detention facility ng Senado. Kabilang sa mga nakadetine sa Senado ay ang mga dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayun din ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. Habang ang dating Subic Port Executive na si Juan Jose San Andres ay nakontempt din kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Paliwanag ni Sotto, kung mayroong mag-issue ng warrant laban sa kanila ay isusurrender sila ng Senado. Wala, dito pa sila hanggat hindi tapos yung ribbon na hearing. Hanggang bagong taong year, sir? Hanggang New Year, sir? Hanggang June of 2020. Sir, sabi ni... Kasi yun ang sinasabi ng Supreme Court na contempt namin ay hanggang matapos lang yung Congress. committee report or yung Congress na yun. Asher Kadapan Jr. UN. Grabe na mga tambay, no? Talagang iba po, talagang protektado po ang binagoong ang Pilipinas umano. Hindi na po itutuloy at tatapusin ang malalim daw na investigasyon, mga kabayan. Hanggang contractors, mga engineer, mga kabayan, at kay Saldico magtatapos po lamang ang kanila pong investigasyon yata. Hindi na po nila iimbestigahan at tatapusin na. Hindi na po makakarating ang investigasyon kay Sandro Marcos, kay Martin Romualdez, at kay Bongit na tinatawag na bangag umano. Wala na po. Tatapusin na po nila. Kasi lumalabas na po kasi ang katotohanan. Marami na po kasing lumalabas na ebidensya umano na tinutumbok na po ang pinakalulo ng systematic sindikatong korupsyon na mahigit 3 taon. At alam naman po natin kung sino-sino po
ang mga politiko na sangkot din dyan. Sila rin umano. Magmula sa House of Representatives hanggang sa Senado. At syempre, kailangan pong proteksyonan ang mga ito. At syempre, ang tututukan na lang po nila umano ay hindi na po ang flood control. Saan po sila tututok pagkatapos niyan? Kay Vice President Sara Duterte naman kaya? Sa impeachment naman kaya sila tututok? At sa mga aligasyon na gawa-gawa nila sa pamilya Duterte at sa Vice President? Kawawang Pilipino. Wala pong man lang tayong nakitang concern sa mga politiko na sinasabing tagapagbantay ng pera ng taong bayan. Katulad po ng Senado. Sila po ang humihimay at nag-iimbestiga daw Kongreso sa anomalya sa ating bansa. Pero itong anomalya na daan-daang bilyon, trilyon, ay baliwala lang po sa kanila. Dahil po, kontento na po sila sa pag-iimbestiga ng ICI at ng Ombudsman umano. Ganyan po katindi. Hindi pa naiimbestigahan ng Ilocos Norte, hindi pa naiimbestigahan ng Cavite, hindi pa naiimbestigahan ng ang Bicol. Tapos na, tatapusin na. Unbelievable. Lalo po ang Tacloban. Hindi pa naiimbestigahan ng Tacloban, Leyte. Unbelievable, mga kabayan. Ibang klase pong gobyerno natin ngayon. Talagang iba po ang pagtatakip. Ang pagtatakip nila umano, takipan. Ibang klase. At yan po ay magpapatuloy pa po yan. Pagka ganyan po ang lakaran sa ating bansa, sa ating gobyerno, ay tuloy-tuloy po ang korupsyon umano. Hanggang maubos at magkabaon-baon po tayo sa utang. Tuloy-tuloy po dahil po sila po pala talaga umano ang mga salot at mga demonyong magnanakaw sa ating bansa umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Nagkaroon po tayo ng ganyang klaseng mga politiko. Pagdating po pala sa pagnanakaw ay magkakaisa pala sila umano. Nagtatakipan pala. Muli po mga tambay, thank you po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At syempre po, sa mga nagbibigay po ng tulong, shoutout po sa inyong lahat. Thank you po kila Ma'am Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, Norma Garcia, Michelle Maguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Beichi Chuyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At yung panalangin po natin mga tambay, sana po manalangin po tayong lahat na tayo pong lahat ay siyempre po maingatan, pakasama po ang pamilya Duterte na mailayo po tayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Paalam po muna. Bye-bye.